Praise, praise. Okay, happy Lord's Day mga kapatid. Happy 7th founding anniversary. Okay, so tumayo po tayong lahat para sa pagbabasa nating month-long Bible verse. Romans 4:4-5. Sabi po niya rito, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function." Oh, babasahin ko. Ano yan? Also, in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, mabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Okay, so, amen. Tinatawagan ko po si Pastor Gerald para sa ating pang-unang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na lubang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong si Kristo at sa patnubay ng Santong Espiritu. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong masagana at mayamang biyaya sa umagang ito. Salamat po Diyos sa inyo pong love, mercy, and grace na patuloy po naming nararanasan sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa pagising sa umagang ito na mayroon pong kalakasan at iningan ng buhay na siya pong nanggagaling po sa inyo. Sapagkat every gising is a blessing po Panginoon na siya pong nanggagaling po sa inyo. Salamat po Diyos sapagkat kami nakadako sa lugar na ito ng ligtas at maayos. At gayon din dalangin din po namin ang aming mga kapatiran, kasamahan, mga bisita pa na sila'y papunta lamang sa lugar na ito. Dalangin din po namin ayo pong pag-iingat, patnubay, gabay, ayong divine protection, divine guidance, ay igawin niyo po sa kanila, Panginoon. Ilayo sila sa anumang gawa ng kaaway, anumang sakuna, anumang mapaminsalang bagay po, Panginoon. Sapagkat aming kinikilala, kayo lamang, O Diyos, ang siyang makakapag-ingat sa bawat isa po sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, at sa araw na ito, ay kami din po ay magse-celebrate ng ikapitong anibersaryo ng Iglesia po ninyo. Maraming salamat po Panginoon sa 7 taon na kayo po ang nag-ingat, gumabay sa bawat isa po sa amin. Kayo po ang aming dakilang pastor. Kayo po ang nag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa bawat taon na lumipas, sa bawat pagsubok na lampasan, kayo po ang nagbigay ng lakas at tagumpay at ito lamang ay bunga ng iyong pong biyaya. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin din po namin ang kalaman, karunungan, katapangan, kapuspusan ng Santong Espiritu sa inyo pong manggagawa na inyo pong gagamitin na magpapahayag na iyong salita sa umagang ito. Nawa may pahayag nila iyong salita na mayroong katapangan po, Panginoon, kalaman at karunungan na siyang nanggagaling po sa inyo at gayon din po sa amin na makikinig po, Panginoon. Maraming salamat po at gayon din po, O Diyos, sa lahat po na iyong gagamitin, mga participants sa music team, kalaman, karunungan, kausayan, at gayon din po, Lord, O God, sa aming ding pagtitik mamaya ng sarwa at ng tinapay. Dalangin po namin na habang tinitik po namin ito ay aming inaalala ayo pong tinapos na gawa doon po sa krus ng Kalbaryo at gayon din po Diyos sa aming pagbibigay po Panginoon na kami nagbibigay sapagkat kami na pinagpala at pinaboran po ninyo Panginoon. Maraming salamat po Diyos at amin na pong inaangkin ang katagumpayan ng aming panambahan sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. A blessed and favored day sa lahat ng anak ng Diyos. Handa na po ba tayong magbigay papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay? Hallelujah!
give your best shot in praising Him. Amen. Hallelujah. Habang inaawit po natin ang ating awit para sa ating Panginoon, inaanyahan ko po ang lahat na tayo magkamustahan at sabihin po natin sa ating pong mga kapatid, you are blessed and highly favored. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Let's clap our hands to the Lord. You got your nation from east to west, and every creature rightly sings your praise. And by the Spirit you'll renew the earth and give new life to all who call your name. Celebrate the mighty victory, for you rescued us from sin and grave. Bind us all together as one family, bind us all together. Make us of one heart and one mind, one body caught up in your love. Let all creation tribulation rise up in praise, rise up to praise you. Yes, Jesus, we praise your name, Lord. To you we lift up our offering, one holy living sacrifice. Pour forth your favor as we give you thanks, and unite us all in Jesus Christ. Tear down the walls made by our fear and pride, set us free from vanity. Bind us all together as one family, bind us all together. Come on, church, let us sing. Make us of one heart, one mind, one body caught up in your love. Let all creation, tribulation rise up in praise, rise up to make us one heart, one mind, one body caught up in your love. Let all creation, tribulation rise up in praise, rise up to praise you. We praise you, Lord. We lift up our hands, oh Jesus. May the people praise you, God, from the rising and the setting sun. With no divisions among them, let the earth resound with singing. Everybody singing. Make us of one heart, one mind, one body caught up in your love. Let all creation, tribulation rise up in praise, rise up. Make us of one heart, one mind, one body caught up in your love. Let all creation, tribulation rise up in praise, rise up. Make us of one heart, one mind, one body caught up in your love. Let all creation, tribulation rise up in praise, rise up to praise you. Come on, church, let us clap our hands to that. Oh, Jesus, make us one. Oh, make us one. Oh, Jesus, make us one. Make us one. Will be done. Make
of God. One with a sister, one with a brother, one family by the blood. Oh, make us one, make us one. Will be done. Make us one. Oh, make us one. Make us one. Will be done. Make us one. One heart with heaven, one mind connected, one body unified. Bind us together, now and forever. Jesus be glorified. Make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. Oh, make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. We confess of all offenses. We confess we've been afraid. We repent of all the pride and all the hurt we wash away. For all the wars and violence against our enemy. Come here, language, our great river. Restore the family. Make us one. Oh, make us one. Will be done. Make us one. Oh, make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. Make us one. Hallelujah. Oh, make us one, Lord, in body and in spirit, Lord. Hallelujah. Oh, praise you, God. Praise your holy name. Oh, Jesus. We thank you, Lord, for your great abundance, your mercy, your grace, Lord. We thank you, Jesus. We declare, Lord, that in this church there is no division. In this church there is no hatred, Lord. In this church, the love and mercy, O Lord, your grace, O God. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sapagkat sinamahan niyo kami, Panginoon, sa 7 taon, O Lord God, ng ipong pagpapala, Panginoon, ng ipong biyaya, O Diyos. Maraming salamat po, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, let us sing, church. Declare po natin na sana let us make one heart, one life, one spirit in the Lord, to praise Him, to worship Him. Hallelujah. Oh, Jesus. Make us one. Make us one. Come on, church, let us sing. Will be done. Make us one. Make us one. Make us one. Your will be done. Make us one. Oh, make us one. Make us one. Your will be done. Make us one.
against our enemy. Come heal our land with your good river. Restore the family, oh make us one. Oh make us one. Your will be done. Oh make us one. Oh make us one. Make us one. Your kingdom come. Oh make us one. Oh make us one. Make us one. Kingdom come. Make us one. Make us one. Jesus, that every nation, every tribe, every people in this place, we pray, O Lord, gawin mo po kaming one heart, O God, one purpose, one church, Jesus, that all the voices in this church today unified to bring the song of praises to the Lord. Come on, church, let us clap our hands to the Lord. Hallelujah! Bigay po natin ang ating pong papuri sa Panginoon. Jesus. For the different ways we see you, for all the ways you move, all the colors and expressions, oh the beauty of your church. What a masterful reflection when we are unified. Truly celebrate each other and let go of our pride. Till you with high, spotless bride. Praise the Father, praise the Son, Holy Spirit, make us one. Every nation, tribe and tongue, this is a cry, your kingdom We surrender our agendas, our preferences, our plans. Will you help us work together to be your feet and hands? Our heart is just to know you, to show them who you are, that the gospel still is the answer for every searching heart. Praise the Father, praise the Son, Holy Spirit, Holy Spirit, to make us one. Every nation, tribe and tongue, this is a cry, your kingdom come.
the Father, praise the Son, Holy Spirit, come make us one, every nation, tribe and tongue, this is our cry, your kingdom come. Praise the Father, praise the Son, Holy Spirit, make us one, every nation, tribe and tongue, this is our cry, your kingdom come. Lord Jesus, we are on the banner of your name, Lord God. Let's continue to worship the Lord our God with all our hearts, with all our mind, with one spirit. For every story of revival, every miracle we've seen, it's a glimpse of what is coming. So by faith you'll us believe. And we know the day is coming when we will see your face. Every knee will bow before you, and every heart will say, oh, praise the Father, oh, praise the Son, Jesus. Holy Spirit, come make us one, every nation, tribe and tongue, this is our cry, your kingdom come. Praise the Father, oh, praise the Father, praise the Son, Holy Spirit, come make us one, every nation, tribe and tongue, this is our cry, your kingdom come. Brothers and sisters, under the banner of your name, mothers or fathers, it's under the banner of your name, we're all your children, all for the glory of your name. Brothers and sisters, it's under the banner of your name, mothers or fathers, under the banner of your name, we're all your children, all for the glory of your name. Brothers and sisters, come on, declare, we are on the banner of your name, Jesus, all for your glory. We're all your children, all for the glory of your name. Your name, oh, praise the Father, praise the Son, Holy Spirit, come make us one, every nation, tribe and tongue, this is the cry, your kingdom. Come on, church, praise the Father, praise the Son, praise the Son.
Salamat po, Panginoong Hesus. Sa 7 taon, O God, na kami po ay iyong ginabayan. May ginawa ka, O Diyos, at may gagawin pa sa loob ng iglesyang ito, Panginoon. We declare, O God, a one heart, a one purpose, one church, O God. Unite us, Lord, with one spirit. Salamat po, Panginoon Jesus. You alone, O God, deserve all the glory, all the honor, all the power, all thanksgiving, all adoration, and the highest glory belongs to your holy name, Jesus. Only you, Jesus. Only you, God. Now and forevermore. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Let's give thanks to the Lord. Let's give praise to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You alone deserve the glory, the honor, power, and praises, thanksgiving, Jesus, now and forevermore. And everybody say, Amen. Amen. Bago po yung introduction ng ating guest speaker, so tinatawagan natin yung mga magbibigay ng espesyal na bilang. Ito na naman eh. Nung nag-prepare ako ng speech sa kwan eh, doong 12 katakot-takot na Google ang ginawa ko para plain Tagalog, 100% talaga. So, okay. So, sino po yung mga magbibigay ng special na bilang? Kids. Oh, pasok na.
Isang magandang umaga sa atin pong lahat. So, request po natin yung ating mga kapatiran dyan sa labas. May mga bakanting upuan pa po dito sa loob. So, hayaan po natin yung mga bata na sila po ay dyan po sa likod dahil mayroon po tayong teacher na magtuturo po sa kanila. So, yung ating pong mensahero sa umagang ito, actually ayaw niyang magpa-introduce ng mahaba. So, I see to it na hindi nga siya magbigay ng resume niya eh. Kaya ang aking introduction, ito ay introduction na bilang pagkakilala ko sa kanya, bilang kaibigan, ayan, at manggagawa ng ating Panginoon. So ang ating tagapagsalita sa umagang ito ay isang magaling at kilalang abogado at siya po ay naging presidente ng Integrated Bar of the Philippines from 2009 to 2011. Yan po. Siya po ay tubong Bayambang, Pangasinan, ngunit siya na po ay residente ng Binmaloy, Pangasinan. Siyempre, sinundan niya ang kanyang maganda at nag-iisang kabiyak. Si Madam Madeline, isa rin po siyang teacher, at biniyayaan sila ng dalawang magagandang dilag, si Isra at saka si Ruth. Ayan. Siya po ay isang pastor. He was ordained as a pastor of Pearl of the Covenant Reformed Church sa Baldog, San Carlos City, Pangasinan. So ito po ay isang patunay na kahit nasaan tayo, pag tinawag tayo ng Diyos, hindi po tayo makakatanggi. At yan po ay tunay na patutuo sa buhay po ng ating pastor na si Pastor Rafael T. Martinez. Siya po ay isa kong matalik na kaibigan. Dalawa po ang best friend ko na lalaki at isa ito, si Pastor Martinez, dahil boardmate ko po siya nung kami po ay nag-aaral ng abogasya mid-1990s. Ayan. So talagang kasama ko yan sa boarding house. At totoo po na dalawang bagay ang aking natutunan sa kanya. May 2 life skills na natutunan ko sa kanya at talagang hanggang ngayon ay isinasabuhay ko ito. At yung isa pinipilit kong sundan. Siyempre po, unang-unang life lesson na natutunan ko sa kanya, siya yung nagturo sa akin kung paano magluto ng masarap na beef steak. Ayan. Sabi niya sa akin, dapat daw, aside from binabad mo mga 30 minutes to 1 hour, pag ipriprito mo slightly, puspusan mo yung kalamansi. Puspusan mo yung kalamansi. At dahil yun ay karne, pag ikaw ay gusto mo maging kumpletong nutrisyon ang iyong makukuha, sabi niya, dagdagan mo ng Baguio beans. Ayan. So isa sa mga paboritong luto ko ni Justin at sa bahay, ayan, beef steak, courtesy of Attorney Martinez. Yan po. Pangalawa po na aking natutunan sa kanya ay yung wishing machine. Ayan. Kasi boardmate po kami, usually po every weekend maglalaba kami. So may common laundry area po kami dyan sa may Dior Village. At ang nakakatuwa, halimbawa isang punong-punong laundry basket namin, tig-isa kami. Ako 2 oras na hindi pa ako tapos. Siya 30 minutes, nakasampay na yung kanyang nilabhan. Tapos sabi niya sa akin, bakit ang tagal mong maglaba? Ganito kasi, sabi niya. Yung mga damit mo, anuhan mo yung batya, sabi niya, lagyan mo sabon, galaw-galawin mo, ilagay mo yung damit mo. After 15 minutes, ganyan-ganyanin mo na, banlaw ka agad. That's wishing machine, sabi niya. Kasi, bakit? Agkamot ng dipoy-poy, sabi. Malinis tayo, kawas mo, sabi niya. So, yun po ay talagang, I keep it into mind. Kasi totoo nga siya dahil nga, nag-aaral ng abogasya at alam nyo naman po, pag mag-aaral ka ng abogasya, kailangan mo ng maraming oras na magbasa. Ayan. So, hindi ordinaryong oras lang ang ilalaan mo
sa pagbabasa. So si Attorney Martinez ay talagang bawat minuto niya ay mahalaga. Kaya salamat sa Panginoon dahil lahat ng kaibigan namin sa boarding house na yun at maging sa katapat namin na kaibigan din namin ay naging abogado po sila. Kaya salamat sa Panginoon at ako po ay tuwang-tuwa kasi kung tatanungin niyo ako, marami pa akong gustong ikwento sana. Pero yun lang yung mga memorable sa akin. Isa po siyang tapat na kaibigan at isa po ay tapat na lingkod ng Diyos. So kahit na po siya ay may nagmamay-ari po ng isang law office, ayan po, sa Martinez and Associates po sa Dagupan City. Siya po ay hindi nagpapabaya sa kanyang gawain sa ating Panginoon. So, kung paano niya binibigyang pagpapahalaga ang pagbabasa ng mga law books, na siya rin po ay equally nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. At kitang-kita ko yan sa mga post niya, sa mga sinishare niya, talagang mga salita ng Panginoon ang kanyang sinishare. Kaya ako ay bilang kanyang kaibigan, very proud ako na siya ay naging pastor at siya ay isang nagpapagamit sa ating Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang mga salita at syempre sa pagpapastol. Isa hong napakahirap na sitwasyon, no? Very challenging yung kanyang kinakaharap kasi isa siyang abogado at hindi lang siya basta abogado, kilalang abogado, tanyag na abogado. Siya po ay kinikilala ng mga kapwa niya abogados, lalo na dito sa Pangasinan, na isang abogado na talagang hindi lang siya hindi lang niya ina-advocate ang justice, no? Ina-advocate din niya yung ating Panginoong Jesus. So, yan po ay pinabahagi din po niya. Kaya salamat sa ating Panginoon. It is my privilege and opportunity na ipakilala sa inyo ang isang lingkod ng Diyos na hindi lang po siya, kasi sabi nila pag pastor daw, usually ang mga pastor, usually ang nasa isip ng tao, hindi yan nakapagtapos ng pag-aaral, yung na marunong lang magsalita, pastor na, parang ganun yung mga impressions ng maraming tao. Pero ito, very proud ako na tunay na siya ay pastor, pero siya rin ay isang practicing lawyer. So it's my privilege and opportunity po na ipakilala ko po sa inyo ang ating pagsalita sa umagang ito, ang ating mensahero, wala pong iba kundi ang aking kaibigan, kumpare, kasi ninong ni Jay rin, at inaanak ko rin yung kanyang anak na si Ruth. Kaya ganyan kami ka-close, no? So bago pa niya naging kaibigan si Junius, kaibigan ko na siya. Ayan, yan ang totoo. So yan po, hindi ko na po patatagalin kasi excited na po tayo na mapakinggan ang kanyang mensahe sa umagang ito. Pinapakilala ko po sa inyo, Pastor Attorney Rafael T. Martinez. Magandang umaga po sa ating lahat at pinapaabot ko po ang pagbati ng ating mga kapatid sa Pearl of the Orient Covenant Reformed Church sa San Carlos City, Pangasinan po. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at sa inyong lahat sa pag-imbita sa akin na ako po ay magbibigay ng mensahe ng Panginoon sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat sa aking kaibigan na si Nats. Kasi po, totoo po yung sinabi niya na bago ko po naging best friend si Junius, siya na po yung best friend ko po noon. At malalim po ang aming pagkakaibigan at
Dahil kami very close, kaya si Nats ay hanggang ngayon, siya pa rin ang nagre-rebuke po sa akin. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya ginagamit ng Panginoon upang ako ay patuloy na baguhin. No? Dahil hindi natin nakikita ang ating sarili, kundi nakikita tayo ng iba. At ang aking kapatid na si Nats ang siyang may tapang at may biyaya na ako ay sitahin, no, at sawayin sa mga pagkakamali na aking nagawa. At ako'y nagpapasalamat din dahil yung aming pagkakaibigan ay hindi lang kami ay naging magkakaibigan, kundi kami ay ginawang kasapi ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pananampalataya. So, bago tayo magsimula sa ating sermon, sa umagang ito, sa ating preaching, ay let us pray, tayo manalangin. Blessed you are, Lord, great God, God and Father of our Lord Jesus Christ. Your commandments are our delight, and your grace is our greatest joy. Fill us with that glad light, that warm flame and peaceful glow. Your Holy Spirit, the Spirit of truth, the Counselor Christ has sent. Let us in the path of your commandments, in the ancient way of your will, through Jesus Christ, our Savior. Amen. Ang ating sermon sa umagang ito ay pinapagatan kong isang katawan kay Kristo. So, akin pong babasahin ang ating text from una ay magmumula sa English Standard Version. At pagkatapos po ay ang Biblia 2001 version. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. For as in one body, we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another. Sa ating Tagalog version, sa ang Biblia, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, isipin ninyo sandali ang isang surgeon na matagumpay na nagsagawa ng heart transplant. Ang bagong puso ay malakas at buhay na buhay. Ngunit pagkatapos ng operasyon, tumanggi ang pasyente na baguhin ang kanyang pamumuhay. Patuloy siyang kumakain ng hindi makakabuti sa bagong kalagayan ng kanyang puso. Hindi nag-iihersisyo at hindi sumusunod sa mga payo ng doktor. Ano sa palagay niyo ang mangyayari? Mawawalan ng saysay ang ibinigay na bagong puso sapagkat hindi ito maaaring gumana ng maayos dahil sa kapabayaan. Mga kapatid, ito ang panganib na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 12. Sa unang 11 kabanata ng Aklat ng Roma, ipinaliwanag niya ang dakilang mga doktrina ng Ebanghelyo. Ang puot ng Diyos laban sa kasalanan, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, pakikiisa kay Kristo, ang makapangyariang pagpili ng Diyos, at ang hindi mapuputol na tanikala ng biyaya mula sa pagkakilala ng Diyos hanggang sa kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay hindi lamang mga teorya. Ito ang mga habag ng Diyos. At ngayon, sa Kabanata 12, sinasabi ni Apostol Pablo na dahil sa mga habag na ito ng Diyos, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay. Ang doktrina ay dapat na maging buhay. Ang pangunahing punto ng ating teksto ngayon ay ito. Ang ebanghelyo ng makapangyarihang biyaya ng Diyos ay lumilikha ng isang kahangahangang pagkakaisa. Isang katawan kay Kristo, kung saan ang iba't ibang bahagi ay magkakaugnay at nagtutulungan para sa kalwalhatian ni Kristo na siyang ulo ng katawan.
may 3 punto tayo sa umagang ito. Ang paggamit ni Apostol Pablo ng larawan ng katawan ng tao. Ang pangalawa, ang katotohanan ng iglesia bilang katawan ni Kristo. At ang teolohikal na pundasyon at kapangyarihan ng iglesia. No? Punta natin ang ating unang punto. Nagsimula si Pablo sa isang bagay na madaling maunawaan. Inilarawan niya ang iglesia gamit ang katawan ng tao. Ang sabi niya, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi, ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Pansinin natin ang 3 bagay. Una, iisa lamang ang katawan, hindi maraming katawan, kundi isa. Pangalawa, maraming bahagi o sangkap. Ang katawan ay hindi binubuo ng iisang organ lamang na paulit-ulit. No? Ikatlo, magkakaiba ang kanilang tungkulin. No? Ang mata ay hindi gawain ng tenga, ang kamay ay hindi gawain ng paa. Ang pagkakaibang ito ay disenyo ng Diyos. Pag-isipan na ninyo ang maliit na daliri ng inyong paa. Karaniwan ay hindi natin pinapansin ito. No? Hindi ito nangangarap. No? Hindi ito nangunguna sa awitan. Tahimik lamang. No? Tahimik lamang. No? Ito sa dulo ng paa. Ngunit kapag nauntog natin ito, nasubukan nyo na bang nauntog yung inyong kalingkingan sa paa? Ha? Anong mararamdaman ninyo? Ha? Biglang naaapektuhan ang buong katawan. Di ba't kayo napapasigaw pa? Kumisa napapatalon pa at nawawala ang inyong balanse. Ang buong katawan ay naapektuhan. Ganyan din sa iglesia. Madalas, hindi napapahalagahan ang mga munting bahagi ng katawan. Yung mga taong tahimik, no? Yung mga kapatid na tahimik, na may kaloob ng awa, pananalangin, pagpapalakas ng loob, o maayos na paglilingkod. Maaaring hindi sila nakikita sa harapan, dito sa harapan. Ngunit kapag wala sila, o hindi gumaganap, ang buong iglesia ay nanghihina. Kung kaya't kapag may isang bahagi na naghihirap, ang buong katawan ay naghihirap na kasama nito. Isipin din natin ang mata at kamay. Hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi maaaring sabihin ng ulo sa paa, mababa ka lamang. Ang iglesyang puno lamang ng mga gustong maging leader, mga guro, at tagapagsalita, ngunit walang handang maglingkod ng may pagpapakumbaba, ay isang pilay at pangit na katawan. Kaya nga bago ito, sinabi ni Apostol Pablo sa talata 3 na dapat tayong magkaroon ng katinuan sa pag-iisip o wastong pag-iisip o sa Ingles ay sober judgment. Ang kayabangan ang dahilan kung bakit pinapalaki natin ang sarili nating gawain at minamalit ang iba. Ganun nga nangyari sa iglesia sa Corinto. Nang iba ipinagmamalaki nila ang kanilang kaloob at minamaliit ang iba. Ngunit ang wastong pag-iisip ay kumikilala na bawat bahagi ay mahalaga at bawat gawain ay pinagkakaloob ng biyaya ng Diyos. Punta natin ang ating 2 punto. Ang katotohanan ng iglesia bilang katawan ni Kristo. Ngayon naman ay inilapat ni Pablo ang larawan. Sa verse 5 kanya, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Ang iglesia ay hindi lamang organisasyon o samahang panlipunan. Ito ay buhay at espiritual na katawan.
tayo ay iisang katawan kay Kristo. Ang ating pagkakaisa ay hindi bunga ng magagandang mga programa o mahuhusay na liderato. Ito ay nilikha ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng bagong kapanganakan at pakikiisa kay Kristo. Ang ibig sabihin ng bahagi na sama-sama sa isa't isa ay malalim na pagkakaugnay. Ang iyong espiritual na kalagayan ay may epekto sa akin. Ang aking pagsunod kay Kristo ay nagpapalakas sa iyo. Tayo ay kabilang sa isa't isa. Tingnan natin ang ilang halimbawa. No? Una, ang unang iglesia sa Aklat ng Mga Gawa. Pagkatapos ng Pentecostes, sinabi sa Gawa, Kabanata 2, talata 42, na sila'y nanatili sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Nagbahaginan sila ng kanilang ari-arian. Nagdala sila ng pasanin ng isa't isa. Nang dumating ang pag-uusig sa Gawa, 8 kabanata, ang bawat mananampalataya ay nagdala ng ebanghelyo saan man sila mapunta sapagkat nauunawaan nilang sila'y iisang katawan. Ikalawa, isipin ninyo yung mga migratory birds. Nakakita na ba kayo ng mga migratory birds na lumilipad, no? Na ang hugis nila ay V-shape. Diba? Ayon sa mga siyentipiko, ang bawat pagaspas ng pakpak ay tumutulong sa ibong nasa likuran upang mas mapadali ang kanilang paglipad. Kapag napagod ang nasa unahan, papalitan ito ng iba. Walang ibong gustong lumipad mag-isa. Sila ay nagdadamayan. Diba? Ito ay larawan ng katawan ni Kristo. Iba't ibang bahagi na nagtutulungan, sumusuporta, at naglilingkod para sa ikabubuti ng lahat at sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikatlo, isipin natin ang panahon ng reformasyon. Ang mga mananampalataya sa Geneva, sa ilalim ni John Calvin, ang mga lihim na iglesia sa France, at ang mga inuusig na grupo sa England ay nagtulungan sa pamamagitan ng sulat, pananalangin, at pagtitiis na magkakasama. Ang pastor na nakakulong ay lumalakas sapagkat alam niyang ipinapanalangin siya ng ibang bahagi ng katawan ni Kristo. No? Maging sa ating panahon, nakikita natin ito sa isang malusog na lokal na iglesia. Nagagalak tayo kapag may kasalan, di ba? Umiiyak tayo kapag may namamatay. Nalulungkot tayo kapag meron tayong kapatid na dumaranas ng matinding pagsubok. Kapag may pamilyang nangangailangan, may mga kapatid na kusang tumutulong. Hindi ito simpleng pagiging magiliw lamang. Ito ay bunga ng pagiging mga bahagi sa isa't isa. Tingnan natin ang teolohikal na pundasyon at kapangyarihan ng iglesia. Bakit posible ito? Ang sagot ay, sapagkat ang lahat ay nagmumula sa makapangyarihang biyaya ng Diyos at sa ating pakikiisa kay Kristo. Noong tayo'y hiwalay sa Diyos at sa isa't isa, patay sa kasalanan at alipin ng sanlibutan, no? Ngunit dahil sa awa ng Diyos, tayo'y pinag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo ay mga sanga na nakakabit sa tunay na ubasan. Ang sanga na nahiwalay sa puno ay nalalantay, di ba? Gayun din ang Kristiyano na namumuhay na hiwalay sa katawan ni Kristo
ay manghihina at hindi mamumunga ng maayos. Pinoprotektahan tayo ng katuruang ito laban sa dalawang pagkakamali. Ano yung unang pagkakamali? Laban sa maling pagtingin na ang iglesia ay simpleng institusyon lamang. Yung ikalawa, laban sa makasariling pananaw ng mga tinatawag ko na mga Lone Ranger Christians. No? There's no such thing as Lone Ranger Christian, no? Na nagsasabing, hindi ko kailangan ng iglesia. Maaari naman akong sumambang mag-isa. Pero pag titignan natin ang kasaysayan sa aklat ng mga gawa, pagkatapos ng Pentecostes, nung nangaral si Apostol Pedro, nung sinabi doon, sila, ang ilang libo ay ibinilang sa iglesia. At ang iglesia na yun ay iglesyang nakikita doon sa Jerusalem. Ang dalawang ito ay parehong salungat sa kasulatan. Tanging ang mga tunay na ipinanganak na muli at pinananahanan ng banal na Espiritu ang makakapamuhay ng may ganitong pag-ibig at pagtutulungan. Ang sariling pagsisikap lamang ay hindi sapat. Ngunit kapag kumikilos ang Espiritu Santo, mamamatay ang ating kayabangan. Mamamatay ang ating pagmamataas. Nawawala ang inggit at ang namumukadkad ay ang pag-ibig. Ano ngayon ang kahulugan nito para sa atin? Punta natin. Maikli lang po itong aking mensahe, no? Para sa punta tayo sa aplikasyon at sa ating conclusion. No? Una, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kayo ba ay aktibong nakakabit na bahagi ng katawan ni Kristo? O namumuhay kang parang nag-iisang Kristiyano lamang? Minamaliit mo ba ang maliliit na gawain habang naiinggit ka sa iyong nakikitang tungkulin ng iba? Ito ba ang yung pag-uugali, kapatid? Ikalawa, gumawa kayo ng konkretong hakbang. No? Kung hindi pa ninyo alam ang inyong kaloob, gumawa kayo ng konkretong hakbang. Humanap kayo ng paraan upang paglingkuran ang iglesia, ang inyong kapatid kay Kristo. Ito ay maaari sa mga simpleng mga bagay lang, no? Kapag alam ninyo ng isang kapatid ay nalulungkot, pwede ninyo siyang tawagan o i-message upang kumustahin. No? Tawagan upang magpalakas ng loob. Bigyan ng mga praktikal na tulong. Hindi lang yung ipapanalangin kita, kapatid. Ha? Puro ka ipapanalangin, gutom na yung kapatid mo. Ha? At tapat na pananalangin. How often do you mention your brothers and sisters in the Lord in your prayers? Baka naman puro thank you for this food lagi ang pananalangin ninyo. Di ba? Do you pray for the church? You should pray for the church. Hindi lang yung church ninyo. Hindi lang yung church dito. You should pray for the other churches. And also especially your brothers and sisters na nakikasama nyo dito. Do you mention them? Do you remember them? O paglabas ninyo, wala na, no? Ipanalangin nyo sila ng tapat. Ikatlo, no? Lagi ninyong aalalahanin ang ulo ng katawan. Sino nga ba yung ulo ng katawan na ito? Si Kristo, ang ulo ng iglesia. Siya ang nagbibigay ng buhay, direksyon,
at lakas sa bawat bahagi at sa buong iglesia. Kapag namumuhay tayo bilang isang katawan, mapapansin ito ng sanlibutan. Sa church history, namangha ang imperyo ng Roma, hindi lamang sa pangangaral ng mga Kristiyano, kundi sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Noong panahon ng pag-uusib sa ilalim ng imperyo ng Roma, maraming mananampalataya ang naglagay sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga buhay, sa panganib, upang dalawin ang mga kapatid na nakakulong. Nagdadala sila ng pagkain, pagpapalakas ng loob, at salita ng Diyos. Bakit nila ginawa yon kahit na mapanganib? Bakit nila ginawa yon? Ginawa nila yon sapagkat alam nilang hindi sila magkakahiwalay na tao lamang. Sila'y iisang katawan kay Kristo. Kapag nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Naway maging totoo rin ito sa atin ngayon. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami sapagkat kami iyong idinugtong sa katawan ng iyong anak na si Jesucristo. Patawarin mo kami sa aming kayabangan, pagiging makasarili, at pagpapabaya sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mo kaming mapagkumbaba, nagkakaisa, at tapat na mga bahagi ng katawan ni Kristo para sa kanyang kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe sa umagang ito. At alam ko po na lahat tayo ay na-bless sa mensahe ng Panginoon sa ginamit niyang mensahero. Tama po ba, mga kapatid? Okay, so ngayon po ay darako na tayo sa isang parte ng ating panambahan at ito yung pinakamasaya. Kasi masaya tayo na makapagbigay. Sabi nga, there is more blessing in giving than in receiving. At ang pagbibigay ng ating tithes and offering ay hindi ito isang obligasyon o isang responsibilidad. Ito ay pagpapakita ng ating pagmamahal at pagsunod sa salita ng Diyos. Na ang lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating nang meron tayo, even mga talents natin, ay galing sa Diyos. Wala tayong pangmalaki. Ganon din pagka mayroon ding may birthday, iniisip natin kung ano yung magandang ibigay sa celebrant. So much more sa ginawa ng Panginoon sa atin na tayo ay Kanyang isinave sa tiyak na kapahamakan. At ngayon, alam natin na tayo ay ligtas at balang araw tayo ay makapunta sa langit. Dahil alam natin na ang buhay dito sa mundo ay temporary lamang. Kaya dapat tayo ay mag-ipon ng mga magagandang bagay na para sa Diyos. Kasi hindi mawawalan ng saysay ang ating ginagawa para sa Diyos. So higit sa lahat sa ating treasure o ating tithes and offering na ibibigay natin para sa Panginoon. Kasi nakakasama tayo sa ministeryo ng Diyos. Lalo na sa pagpapalaganap ng Kanyang salita. Sa ibinibigay natin na tithes and offering ay malaking bagay sa ating iglesia. Kasi dito ay napupunuan ang pangailangan ng ating church sa pagpapaganda ng ating iglesia. Ganon din sa pagtulong sa mga nangailangan sa kapatiran natin. At pag tayo nagbigay, sabi nga, kinakalugdan ng Diyos ang cheerful giver. Yan ay, alam natin yan bilang isang Kristiyano. At yan ang mahilig na pag-exhort natin sa ating kapatiran. Kaya sa umagang ito,
Magbigay po tayo ng may kagalakan sa puso at ibigay natin ang best para sa Panginoon. Amen.